Wala na nga tayo. At eto na nga mga bossing. Dito natin simulan sa sa sumbong sa Pangulo. Putang ina niyan. Sige na. Pasakitin natin ang mga ulo ninyo. Yan, dito pa tayo pumunta. After ilang araw. Noong Lunes pa to eh. Noong Lunes pa yung bagyo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. 4 na araw. 4 na araw. Sa wakas, lumutang din ang hayop. Ayan, at nagpunta dyan, naka-shades pa si Tungaw. Kala mo action star. Makulimlim naman, naka-shades pa yung gunggong. Nagpunta dyan, tapos napakaraming kamera. Meron pang mga photo, may mga banner pa na ganun na I love BBM. Putang ina niyan. Alam mo kung totoong kung totoong yung merong banner na I love BBM. Kung totoong taga dyan sa lugar na pinuntahan niya, sa Liluan yata yun eh. Kung taga dyan, nabaha ka na, nasira na yung bahay mo, tas I love BBM ka pa rin. Palagay ko, deserve mo yan. Yan. Saan ka mo makakita ng ganyan? Saan ka makakita ng ganyan pumunta siya doon, meron pang may banner na I love BBM. Wala ka nang bahay. Wala ka nang makain. Pucha, saan ka nakahanap ng pentel pen? At saka ng tuyo na karton na magandang pagkakagupit para maisulat mo yung I love BBM. Tangin na nitong mga to. Alam mo, pakanana naman yan ng mga PR people neto ni Bongbong. Wala, wag na kayong pumiar, pucha kayo. Nandiyan kayo para damayan yung mga kababayan natin. Puros pa rin kayo papogi, paepal. Walang hiya kayo. So ito, nagsusumbong daw sa Pangulo yung mga residente. Anong sinusumbong nyo? Bingi yan. Isusumbong nyo dyan. Wala naman magagawa yung hudas na yan. Alam naman. Inang yan. Ilang araw pa bago tumama yung bagyo na yan, alam na natatama yan dyan. Pucha yan. Paano ba? Paano ba naman kasi maaasikaso yung mga tao dito? Halos lahat pala ng mayor sa Cebu layasan. Nagsialisan, nagsipuntahan sa ibang bansa. Pare-parehas pa ng pinuntahang bansa, London. Nagpunta sa London, sabay-sabay, hayop na yan. Tapos personal travel. Okay man lang sana kung lahat ng mayor pinapunta ron dahil merong seminar. Pero hindi, personal travel, pare-parehas dyan sa London. Ano yan, magre-reunion kayo dyan? Putang ina niyan. Hihingi kayo ng tulong kay Bongbong Marcos, kayong mga magsusumbong kayo kay Bongbong. Habang binabagyo nga kayo, nagpapaparty yung asawa niya eh. Habang binabagyo kayo, yung asawa niya pumipirma ng mga libro na hindi naman importante sa buhay ng tao. Ewan ko kung pera ng Pilipinas na naman ginamit dyan sa... Meron pa siyang First Lady booklet. Putang... Anong maitutulong niya sa Pilipinas? Wala namang ginawang matinuyang babae na yan sa bayan. Mantakin mo, nagpipirma-pirma pa ng libro eh. Hindi ba sangkot daw yan di umano sa krimen dyan sa Amerika? Meron yan di ba? Meron yan na isang empleyado na umamin na gumagamit ng chonky at saka ng cocaine tas hindi niya tinanggal. Yun yung asawa nung namatay, di ba dyan sa may LA, yung malupit na chismis doon nakaraan. Time mo, bibili ka ng libro niyan, papipirma mo pa, putya ko susunugin ko yan. Hindi naman mabuting ihimple. Buti sana kung si Mother Teresa yan. O kaya buti sana kung si Mama Mary yan. Okay lang, pero siya, anong nagawa niya sa Pilipinas? Walang Diyo naman. So, nagsumbong daw mga taga Cebu sa Pangulo. Sige, panoorin nga natin sinusumbong nila. Mga Cebuano kay Pangulong Bongbong Marcos ang kawalan naman ng evacuation warning ng manalasa ang bagyong Tino. Nagsorry naman ang Pangulo na minadong nagkulang sa paghan. Sabi ng mga taga Cebu, nagagalit sila, wala daw warning. Alam nyo mga taga Cebu, gustuhin ko mang wag nang komentuhan to dahil syempre mga biktima kayo. Naghahanap kayo ng dahilan para masabing wala kayong kasalanan pero aside from dapat yung local government ninyo yung tumutulong sa inyo, nag-i-inform sa inyo tungkol dito sa mga parating na bagyo kung gaano kalakas. Hindi na natin dapat hindi na natin dapat sinisisi or inaasa yung safety natin. Saan?
Doon sa mga yung sirena, wang, wag na doon. Kasi nga, paparating pa lang yung bagyo, sinabi na malakas ito, tatamaan kayo. So imagine niyo kung tumunog man yan, palagay ko kaya hindi tumunog yung mga wangwang na yan, sirena na yan, baka tinangay na ng anod. At saka wala nang kuryente eh. Siyempre pagka ganyan bumabagyo, bumabaha, namamatay ang kuryente. Hindi talaga tutunog yung mga sirena na yung woo, yung gano'n. Ang ingay mo. Hindi natutunog yun, ha? Kaya sa susunod po, para hindi na kayo mag-antay ng sirena, wag nyo na rin antayin yung bagyo. Bago pa tumama yung bagyo, di bali ng, ano ba yan, umalis-alis pa ako ng bahay, mahina lang pala yung bagyo, di bali ng ganun. Kesa naman hindi kayo umalis ng bahay, tapos yung bagyo, pagkalakas-lakas pala, pucha, masaklap niyan, mga mahal nyo sa buhay, nangawala pa. Oo, kaya parang awa nyo na ha sa susunod. O sige, ano pa yung sumbong? Ang pamahalaan. Jiggy, flash flood daw at hindi malakas na hangin ang nag-iwan ng matinding pinsala dito sa Cebu. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng tinapay, oh. Nagpunta ka dyan, Bongbong Marcos, to state the obvious. Ang sabi ni Bongbong, hindi daw hangin ang sumira sa Cebu. Ang sumira daw sa Cebu, baha. Alam na namin yun, Bongbong. Martes pa lang, alam na namin yun. Nagkalat na sa mga balita. Walang hiya ka talagang gonggong ka talaga. Nagpunta ka dyan para sabihin mo, alam ninyo kung anong nangyari dito? Binaha kayo. Alam nila, wala na nga silang bahay, di binaha sila. Alam ninyo na nakaraan, yung merong mga mudslide na may bagyo bago pa siya. Lumipad siya sa helicopter, sumilip-silip siya na ganyan. Pagbaba niya ng helicopter, nagpa-interview yung gonggong na yan. Anong sabi niya? Nakita ko kung anong problema. Kaya nagkaroon ng pagguho ng lupa at saka ng pagbabaha dahil wala ng puno. Tanginan yan. Alam na namin yun. Kahit sanggol, alam yun na kapag nagputol ka ng puno, walang talagang babaha dyan. So eto na naman. Martes pa lang nakita na natin sa mga social, actually Lunes pa lang, nagkalat na sa social media yung mga sasakyan inaanod ng baha. Tapos pumunta siya dyan. Ay yabang-yabang nakasalamin pa, tas ang sinabi, ang sumira sa Cebu, baha. Pucha, as if naman hindi alam ng mga taga Cebu yan. Wala na nga silang mga bahay. So ako yung nandiyan. Sigurado ka, sir? Sigurado ka na baha sumira? Anak ng tinapay, you're stating the obvious. Sinayang mo lang yung oras ng mga tao. Unang binisita ni PBBM ang Tiltilon Elementary School dito sa Liloan. Isa ito. Ayan, katulad nun. Nakatitig siya. Doon sa covered court. Anong tinitingnan mo dyan? Puro kasi kayo photo ops. Ayan, puro video. Puro kasi kayo, inuunan nyo kasi yung pamilya bago yung trabaho Sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Sa kanama makita si Lagdameo, tawa ng tawa. Putang ina to si Lagdameo, lap trip ka. Ay, nakita nyo yung naka-blue. Tinan ninyo yung naka-blue, ano ko ulit. Yung naka-blue. Eto. Nakikita nyo ba yung mouse ko? Ayan. Ito si Marcos, yan. Eto, yan. Yung katabi niya, yung puti boxy, yata, yung si Lagdameo, tinan ninyo. Nakaranas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Nagtatawanan sila, naglalandian sila ni Prasco. Putang ina nyo. Ba't naglalandian kayo, nagtatawanan kayo, nasalanta yung mga tao? Ang lalakas ng tama nitong, ano ba mga pinagsisisinghot nyo? Putsang ina, nagtatawanan sila. Binibisita nila yung mga nasalanta, tapos nagtatawanan sila. Alam niyo si Pangulong Duterte nung nakita niya yung devastation ng Yolanda, naiyak siya. Ang tapang-tapang nung tao, naiyak siya. Alam mo, sabi niya, God must have been somewhere else. Kaya hindi niya nakita tong mga nangyari na to rito. Parang pinabayaan tayo ng Diyos. Umiiyak si Pangulong Duterte habang sinasabi yun. Tapos ito, yung dalawa na yan. Ito. Yan, putang ina ng mga yan. Ayan, tinanin nyo. Uulitin natin. Putang nagtatawanan. Saan ka naman? Karanas ng matinding pagbaha. 39 ang namatay dito sa Liloan. Sa paaralan muna. Putang ina, nagkukurutan. Ina nyo. Wala kayong mga empathy, wala kayong mga simpatyang mga hayop kayo. Nagpunta kayo dyan just for the sake na nagpunta kayo dyan. Hindi talaga kayo nagpunta dyan para
kaawaan o at least man lang tulungan yung mga tao. You went there. Hindi ko alam kung silagdami ito eh. Pero kung hindi man siya yan, kung sino man yan, pucha, nagtatawanan kayo. Whoever that person is, nakausap nito ni Prasco ng kapal din ng muka, alam na may tatamang bagyo, pumunta pa sa London. Titigas ng mga mukha ninyo. Samantalang tumutuloy ang nasa 126 na pamilya o higit Ano pala yun? Sino ba yun? Basta hindi pala silagdami yun. 500 individual. Namahagi rin ang Pangulo ng family food packs, health kits, Ito naman, Duke Prasco na to, napaka-epal. O, tinan nyo yung kaepalan nitong punyemas na Duke Prasco na to. Tinan nyo yung sombrero. May pangalan Duke. Putang ina mo ka, hindi ka ba kilala ng mga taga dyan? Distrito mo yan? Kailangan mo pa maglagay. Putang ina ka, lahat na lang ha. Lahat na lang may pangalan mo. Mamaya ipapakita ko. Lahat na lang may pangalan mo, Duke Prasco. Putya, pati sombrero mo may pangalan mo. Putya, binoto ka ng mga tao dyan. Ibig sabihin, kilala ka nila. Nanalo ka dyan eh. Tapos, pangalan mo, yung ulo mo may pangalan pa rin. Ayop talaga naman. Nagpunta tong mga to rito para magpasikat lang eh. ang Pangulo ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa DSWD. Nadiskubre rin ng Pangulo na 20 May pangalan yung sombrero niya, Duke. Alam ko naman, hindi, ano yan, yung Duke na yan yung eskwelahan na Duke. Pero putang ina, baka pa-corny mo naman. O, kailangan hanggang dyan ba naman, napaka-epal mo. Tinalo mo pa yung may malaking DOH sa likod, oh. 3 silid-aralan sa Tiltulon Elementary School ang tuluyang nasira ng baha. Personal ding kinumusta ni Pangulong Ayan, kausap niya yung mga bata, kita mo yung mga bata gusto siyang sakalin. Parang gusto siyang kalmutin ng mga tao eh. Tingnan mo, ito isa si Kuya, ito si Kuya. Hindi lang, di ko maturo. Hindi pala makita. Ayan si Kuya, yung malalim yung pisngi, parang gusto siyang tusukin sa mata eh. Ito ng bata nasa baba, parang gusto siyang pukpukin ng plastic na hawak eh. Marcos ang mga residente sa Barangay Kotkot sa Liloan. Nagsumbong ang mga residente sa naranasan nilang matinding pagbaha. Pakinggan natin ito. Bahay, bigla din nawala. Sumalakas yung matagal nawala. Matutupig kayo. Tangina, nagtatanong siya. Sabi niya, ano yung biglang nawala? Biglang ganito? BBM, meron kang ilang bilyong budget, Intel funds. Meron kang Intel funds, pagkarami-rami. Tapos, yung nangyari sa Cebu, hindi mo alam, tinatanong mo sa kanila, ano nangyari? So pagkatapos, bumaha, tapos nawala, tapos ganun. Ang ilan to si Bongbong, parang baliw, no? Hindi mo alam kung ano nangyari dyan? Anong ginagawa mo habang bumabagyo? Tulog ka? Kasi inaano niya eh. Nagtatanong siya eh. Kinukumpirma ng mga tao. Hindi. So ano yun? Biglang nawala? Biglang gano'n? Hindi. Anong biglang nawala? Tagal nga nawala eh. Kinukorek siya. Wala siyang alam. Hayop talaga naman, oh. Walang mayente, walang kopi. Tapos ang tanong niya, ito matindi ah. Ito, panoorin niyo ulit. Baha. Pakinggan natin ito. Bahay, bigla din nawala. Sumalakas yung matagal nawala. Bigla rin nawala. Hindi, matagal bago nakikipagtalo pa siya. Matagal bago nawala. Ito si Bongbong talaga kahit kailan classic na tanga eh, no? Matutupig kayo. May tubig kayo? Ito. Baliw talaga ang putang ina. May tubig kayo? Bakit? May kiinom ka? Putang ina ka? Galing ka na sa tindahan, hindi ka pa bumili ron? Kami pa tatanungin mo kay tubig? Oo, punong-puno na kami ng tubig. Lahat ng mga gamit namin kinuha ng tubig. Magtatanong ka kung may tubig sila. Pumunta ka dyan, hindi mo ba alam kung anong pangangailangan nila? Ina talaga to presidente natin, no? Hay, nako. Diyos ko po. Walang mayente, walang kopi. Parating lahat lang. Pero unang-una, mabuhayin muna namin kayo. Tayo na to. Oo, parating na lahat ng mga kailangan nyo. Parating na yan. Pero uunahin namin, bubuhayin muna namin kayo. Gago, dami nga namatay. Inan to, bubuhayin. Ano ka? May himala? Ano yung may magic ka?
Bubuhayin muna daw sila. Pagkain tsaka tubig, yun daw muna. Ganito ba talaga dapat magsalita pagka mayaman ka? Na parang putya na, wala kayong makain. Sige, papakainin ko muna kayo pakainin mo, bubuhayin ko muna kayo. Feeling mo ba yun lang kailangan ng mga tao, pagkain tsaka tubig? So mabubuhay na sila niyan. Bubuhayin ko muna kayo. Hindi naman dapat ganyan kasi choice of word. Diyos ko naman. Ito ba yung graduate ng Harvard, Oxford? Graduate ba ng Oxford talaga to? Walang Diyo naman talaga. Ano sabi niya? Bubuhayin ko muna kayo. Ano ka, Diyos? Pwede naman sabihin na paparating na po yung mga tulong, but for now, unahin po muna natin yung mga pagkain, tubig, yun muna yung importante. Kailangan malamanan muna yung mga sikmura natin para meron tayong lakas para ito sa mga syempre lilinisan natin yung mga diligpitin natin yung mga nasira. So para meron tayong lakas, kain muna tayo para meron tayong energy. Pero yung bubuhayin ko muna kayo. Tanginan to. Loko-loko. Bubuhayin ko muna kayo. Ano ka? Santo? Lakas ng tama mo, boy. Kain at saka tubig. Kita mo walang natutuwa sa kanya. Ayun tignan mo yun I love BBM. Ayan yun BBM. Ang ganda ng pagkakaputol nung nakita nyo? Yung pagkakaputol nung kahon. Pantay na pantay. Utsang inang yan. Wala ka ng gamit, wala ka ng bahay. Saan ka nakakuha ng pansulat? Saan ka nakakuha ng karton? Una sa lahat. Saan ka nakakuha ng karton na tuyong-tuyo at maganda yung pagkakagupit? Hindi mo nga naisalba yung gamit mo. Hindi mo nga naisalba yung mga mahal mo sa buhay. Hindi mo nga naisalba yung mga ari-arian mo. Yung mga haalagan yung hayop. Pati nga yung mga, palagay ko, mga diplomat, kung wash out yan. Mga titulo ng bahay. Putya, nakagawa pa sila ng ganyan. Kung nga sa inyo nagpunta to rito si BBM, hindi para tumulong. Nagpunta yan dyan para mag-photo op. Ayan nakalagay. Nakita niyo yung karatula sa likod. Ayun. Jiggy, reklamo rin ng ilang bakwit, walang nag-abiso sa kanila na lumikas ng maaga. Yon ang pinakamasama sa lahat. Walang nag-abiso sa kanila na lumikas ng maaga. Paano? Sino mag-aabiso sa inyo? Yung mga mayor nyo na masyal. Pambari 4, question. Ito, pasensya ka naman, Pam, ha? Alam ko naman na bago ka lang. Pero, ma'am, ilang mayor yung pinayagan mong lumayas? Kung hindi lang 5 yung pinayagan mong lumayas, ilang bang munisipalidad meron sa probinsya mo? Tapos, ilan yung mayor na pinaalis mo? Sana man lang. Teka, nakakapaalam lang din sa akin ni ganitong mayor. Lumalabas, aalis kayo sa magkakaparehas na araw. Ang dami-dami nyo. Walang may iwan dito sa mga lugar ninyo. Diyos ko po. Kaya walang... isa ka pa, Pambari 4. Nakita mo yung mga sinasabi ng mga tao. Wala daw abiso. Sa totoo lang, kasalanan ng ng mga ahensya ng gobyerno. Pero part of it, probinsya mo yan. Yung mga tao dyan, dapat talagang ikaw bilang isang gobernador, inano mo yan. Dapat pinilit mo silang palikasin. Kasi syempre, before dumama itong bagyo na to, alam nyo na yan alam nyo kung saan tatama. Alam nyo kung saang part ng Cebu tatama O kung hindi nyo man alam kung saan eksaktong tatama, pero at least yung mga informal settlers dyan sa mga no-build zones na lugar, katulad ng ilog, paanan ng bundok, sana inuna mo yan. Sana pinilit mo sila. Kasi ikaw ang sisisihin yan kahit matigas ang ulo nila. Kasi ang trabaho ng tao maging matigas ang ulo. Ang trabaho mo bilang isang leader, pinuno ng probinsya mo, i-impose yung desisyon mo. Wala Nagrereklamo yung mga tao, hindi raw sila inabisuhan na lumikas. Kaya naman pala sila
Kaya naman pala sila na-disgrasya. Ikaw talaga, Pam. Wala raw silang narinig na sirena. Wala rin daw silang nadalang mga gamit at pagkain dahil nabigla sila sa flash flood. Jiggy. At bukod sa Liloan, saan pa bumisita si Pangulong Marcos? Jiggy, nag-inspeksyon din sa Talisay City si Pangulong Marcos. Binisita niya ang Mananga Bridge kung saan makikita ang halos na wipe out na mga bahay dahil sa baha. Pinuntahan din ng Pangulo ang mga nasalanta ng bagyo roon. Nagsagawa rin ng closed-door situational briefing si Pangulong Marcos sa Kapitolyo kasama ang mga miyembro ng gabinete at lokal na opisyal. Tinalakay raw ang assessment at nilatag ang mga kailangan ng bawat LGU sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations. Jiggy. At Dave, ano magiging aksyon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima? Wala. Ang aksyon, paghandaan yung gera. Ganon. Kailangan 20 to 30 days na kaya nating depensahan yung mga sarili natin laban sa mga malalaking missile ng China. Yun, doon, handa tayo. Magsisimula na nga si Browner ng training eh. Samantalang itong mga kababayan natin, Diyos ko, hindi man hinanda sa mga bagyo. Jiggy, matapos ang briefing, sinabi ni Pangulong Marcos na i-relocate ang mga residenteng nakatira sa no-build zone. Magtatayo rin daw ng temporary shelter para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, tuloy raw ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Makakatanggap daw ang mga residente na nawalan ng tirahan ng 5,000 pesos kung partially damaged ang kanilang bahay at 5,000 partially damaged. 15,000 pag totally damaged. Ano mabibili mo sa 15,000? Hindi ba? Ano mabibili mo sa 15,000? Mga makatulong lang eh. Basta makatulong lang eh. Diyos ko naman. Ang laki ng pera na kinita, ha? Ang laking pera, trilyon. Mano ba naman bawasan natin yan? 5,000? 15,000? Sasabihin na, boss Dada naman, sa dami naman kasi niyan. Hindi naman natin pwedeng bigyan niya ng, ng daan-daan libo. Bakit? Ba't hindi pwede? Bakit hindi? Pera naman nila yan. Bawasan nyo kasi yung mga kinubra nyo para maibigay nyo yung nararapat na ibigay nyo sa tao. Kahit nga 50,000, kulang yan eh. Ang mahal ng mga ngayon, ang mahal ng mga hollow block semento ngayon, Diyos ko naman. 15,000 magagawa niyan. Tapos, magbibigay ka ng 15,000 pesos, cash. Saan nila bibilin? Saan sila bibili ng paggawa ng bahay nila? Pati mga hardware nabaha. Tinangay pati mga plywood dun. Pati mga yero, tinangay nun. Saan sila bibili? Alam niyo yung nakaraan? Diyan sa Davao, nagkasunog. Nagkasunog. Alam mo ginawa ni Pulong? Nung nagbigay siya ng relief goods, may kasamang mga kaldero. Bakit? Siyempre nga naman, nasunog yung bahay. Wala na iligtas na mga gamit yan. So at least man lang, bibigyan mo sila ng pagkain, bigyan mo naman sila kung saan nila iluluto. Mantakin mo, wala akong kagamit-gamit, bibigyan mo akong bigas. Kasi nangyari daw yan eh, mga bossing doon sa, sa may Yolanda. Ang dami daw nagbibigay ng bigas, dami daw nagbibigay ng mga noodles. Yung mga nakakatanggap, umiiyak na daw. Bakit? Hindi nila alam paano lulutuin yung mga nakuha nila. Kasi wala silang mga gamit. Wala silang mapaglutuan. Kung gagawa ka naman ng mga makeshift na lutuan, baka naman malason ka. Si Pulong nung nakaraan, namigay siya ng mga relief goods, bigas, noodles. May kasamang mga kaldero tsaka kawali. Bakit? You should understand kung ano yung tinutulungan mo na sunugan. So ano mga kailangan ng mga nasunugan? Dapat alam mo yun. Mantakay mo dito. Wasak yung bahay mo, 15K. Bahala ka na sa buhay mo. Patay ka diha. Diba? Anong gagawin sa 15K? Ilang pirasong kahoy lang mabibili niyan? Ilang pako lang yan? Ilang lang yan? Barong-barong magagawa niyan. Uulan na naman, masisira na naman yan.
O dapat nga, ang pinakamaganda niya, nagdala na kayo dyan. Bawat isang tao makakatanggap na 1,000 yero, gano'n. Oo, mga 500 hollow blocks. Simento, dapat gano'n ang pinamimigay nyo kung gusto nyong mag-ano ng bahay. Hindi ba? Eh, hindi. Diyos ko naman kayo talaga, 15,000, 5,000. Ano ba naman yan? Kawawa naman itong mga kababayan natin. No? Ninakawan mo ng trilyon-trilyon, tapos ganyan lang ibabahagi mo. 1,000 pesos naman kung totally damaged ito. Nakiramay rin ang Pangulo sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Nagsorry ang Pangulo sa mga binagyong Cebuano. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Nalulungkot, napakataas ng casualty figures. Ang yabang-yabang niyan. Mas magaling daw siya kay Duterte. Mas magaling daw siya kay Pangulong Duterte. Nung kay Pangulong Duterte, kita nyo naman kung paano maghanda yung tao, di ba? Bago pa dumating, nagpipresscon na, ready na kami. Naantay na lang namin yung bagyo na yan. Ready na yung mga tao doon, ready na yung relief goods, ready na yung DOTR, ready na yung lahat ng ahensya ng gobyerno, whole of the nation approach ang kanilang ginagawa sa tuwing may tatamang bagyo sa Pilipinas. Dito sa atin, whole of the nation approach ang ginagawa nila kapag meron silang kakasuhan ng mga kalaban. Naghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Nagdahilan pa si Gago. Nagdahilan yung mga mayor. Kasi kung ako to, magagalit ako eh. Mga mayor, anong nangyari to? Paano nangyari to? Ano nangyari? Daming mga taong namatay. Di ba kabilin-bilinan natin yan na kapag may mga ganitong pangyayari, di ba dapat ganito ginagawa natin? Meron tayong isang klase ng responde. May responde ka, kahit saang probinsya ka, iisa lang klase ng response natin pagdating sa mga ganitong bagay, di ba? Ano nangyari? Ba't ang dami namatay? Sabi ng mga mayor, kasi ang pinaghandaan namin hangin. Yung malakas na hangin, yun ang pinaghandaan namin. Hindi namin alam na nabubuhos yung tubig. Ngayon, tinanggap naman niya, ganun ba? Sige, yun ang sasabihin ko sa tao. Ang pinaghandaan ng LGU, hangin. Hindi nila ini-expectong baha. Putang ina nyo, naghanda pa kayo. Pag pinaghandaan mo, kompleto yan. Putya, sa handaan, kompleto yan. Merong kanin, may ulam. Ang ulam niyan, may baka, baboy, manok, isda, may gulay. Tapos may dessert. Ganun pag naghanda ka. Pinaghandaan mo nga eh. Anak ng tinapay kayo talaga oh. Hayop kayo talaga oh. Walang hiya kayo. Naku po, Diyos ko po, kayo talagang mga mga mayor. Ito talaga si Bongbong, may talaga to, may hablig talaga eh. Pag naghanda ka, kompleto paghahanda mo. Kaya ka nga naghahanda, hindi mo paghahandahan yung obvious. Pag naghanda ka lahat, pati yung mga plan A, plan B, plan C, worst comes to worst. Ganon, hindi ba? Pag nagplano ka, ganyan. Anong klaseng presidente to? Ang pinaghandaan lang hangin. Hindi mo man lang ba inisip na pagka may bagyo, may tubig na kasama yan? Di sana pag nagplano kayo, pwedeng sobrang lakas ng hangin o sobrang lakas ng tubig. O kaya pwede pagplanuhan nyo parehas. Hindi parang namili kayo. Ano pagpaplanuhan natin ngayon? Hangin? Nag-toss coin pa yata mga gagoy. Hangin o tubig? Pak! Oy, hangin. O sige, hangin ang natin. Hangin ang palakasin natin. Ay ang paghandaan natin. Anak ng pwede ba parehas paghandaan nyo? Tubig, malakas na tubig, hangin. Di ba kaya nga kahit walang bagyo, walang ulan, gumagawa tayo ng flood control project? Kaya tayo gumagawa ng flood control project kasi nga, we are preparing for floods. Inang yan. Ano ba to? Lakas naman ng tama mo, pre. Pero ang talagang nangyari, flash flood. Hindi natin napaghandaan. We will be here. We are not leaving. Hanggat maayos na ang inyong mga buhay. Hindi daw siya alis. Hindi daw siya alis hanggat hindi naayos yung buhay. Tagal mo nga dumating eh. Napakatagal mo nga dumating eh. Tapos sabihin mo ganyan. Sasasabi nito. Vocals talaga eh. Sige, ano pa balita natin? Diyos ko po. Dito pa lang, ubos na yung oras natin eh.
Hayop na yan. Sige na nga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at